Magandang araw sa atin lahat. Muli tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon, bumabagyo. Ayan, bumabagyo. Bakit tayo natutuwa? Natutuwa tayo dahil ang ginagawang aksyon ng gobyerno, pinipilit nila na makalimutan ng taong bayan yung flood control. 'Di ba? So nakakatuwa dahil pinipilit namang ipaalala ng kalikasan na hindi mo pwedeng basta-basta kalimutan itong flood control dahil maraming apektado ng mga Pilipino dito sa ating bansa. 'Di ba? Kung titignan natin, ilang buwan na may sunod-sunod na bagyo dito sa Pilipinas. Sa katunayan, meron tayong mga video na ipapakita. Lalong-lalo na tatalakayin rin natin itong naging aksyon ni Erwin Tulfo at binigyan namang reaksyon ni Attorney Baligod at sinagot rin ng Ombudsman. Pag-uusapan natin yan, napakarami natin tatalakayin ngayon kaya panoorin yung mabuti. Itong mga bagay na to kasi marami tayong malalaman eh. Marami silang mga sinabi rito na pinalusutan lang nila na dapat sila ang gumagawa, sila ang umaaksyon sa flood control. So unahin muna natin dito sa video na ating papalabasin. Yung mga video muna ng kaganapan sa Pilipinas. Sa Cavite. Ayan, no? Grabe, abot tao na yung baha. Rizal. Hindi ba sila naaawa dyan? Di ba sila naaawa sa mga kababayan natin na umaasa na mabibigyang lunas yung problema sa baha? Pero anong ginagawa ng gobyerno? Nagpapahayag sila na binibigyan na nilang lunas yung mga problema natin sa bansa, especially dito sa flood control. Kinakasuhan na raw. Pero, ang tanong, umaayon ba yung aksyon nila sa mga sinasabi nila? Sa tingin nyo, kung umaayon ang aksyon nitong mga taong gobyerno sa sinasabi nila, mangyayari kaya sa atin yan? Yung nangyayari ngayon? Sambales. Alam nyo yung ganyang baha, nakakamatay yan. Pag inanod ka niyan, tapos ka na. 'Di ba? Ibig sabihin, pati kalikasan ayaw makisama sa hangarin nila na pagtakpan yung issue ng flood control. Iminumulat ang mata ng taong bayan para magpursigi tayong usisain at ipaalala sa gobyerno na hindi nyo pwedeng ipagsawalang bahala ang issue ng flood control. Kasi kita nyo napakalaking importansya sa buhay ng Pilipino yan. Paano natin nasabi? Kung may flood control, walang pagbaha. Maayos ang daloy ng tubig sa mga flood control projects nila. Yung mga dam, yung mga barrier, 'di ba? Maayos ang daloy ng tubig, hindi maapektuhan pangunahin ang kabuhayan ng mga kababayan natin. 'Di ba? Makakapaghanap buhay tayo kasi wala namang baha eh. Malabo tayong hindi makapasok sa trabaho. So hindi maapektuhan ang buhay natin. Hindi maapektuhan masyado kasi maayos ang daloy ng tubig, walang mga pagbaha, nakakapaglakad, nakakapamasadang mga kababayan. Pero tignan nyo ngayon nangyayari sa atin. Yan ba? Papalagpasin natin na dapat sinusolusyonan ng gobyerno? Meron pa tayong ibang video na ipapakita. Ito, pakita muna natin tong mga video. Nakakaawa yung mga kababayan natin sa tuwing pinapanood ko to sa social media. Sa totoo lang. Tulong! Kita nyo. Tulong dito! Gisad surong! Gisad surong! Wala na po kaming madaanan. Parang awan nyo na po. Nasaan na yung mga tao na nagsasabi, especially si Doc Carpio, yung vlogger, na tinutulig sa ang iglesia dahil kinukundina ng iglesia ni Cristo yung pagbabaluktot sa batas at hindi pag-iimbestiga sa flood control. Yung vlogger na yon, si Doc Carpio, sabi niya, iglesia de perwisyo daw. Sino ngayon ang naperwisyo? Kami lang ba, mga iglesia ni Cristo? Tayong lahat? O ngayon, Doc, anong masasabi mo? Doc Carpio, anong masasabi mo sa mga pagbaha ngayon dito sa ating bansa? Hindi ba perwisyo ang mga pagbaha sa ating bansa, 'di ba? Ang iniisip nyo kasi, yung sarili nyo lang ang ipinakikipaglaban ng mga kababayan natin at ng mga iglesia ni Cristo. Yung karapatan natin na dapat ibinibigay nila sa atin. Paano natin nasabing karapatan natin? Karapatan natin magkaroon ng maayos
maayos na mga proyekto pang bayan para makakapaghanap buhay ang taong bayan ng maayos. Hindi naapektuhan, 'di ba? O ngayon, nasaan na yung mga tumutuligsa? Pinakita na sa inyo ng kalikasan kung gaano kahalaga yung flood control project. O, si Doc Carpio, masyadong magaling yan eh, 'di ba? Ano ngayon, bakit hindi ka nagsasalita, 'di ba? About dito sa mga pagbaha. Bakit hindi mo kondenahin kung tama ba o mali ang ginawa ng ating mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na pagrarally dyan sa EDSA? Paki-share po ito, please. Parang awan nyo na po. Kasi sa totoo lang, hindi nyo naiintindihan, hindi nyo nakikita yung kalagayan ng ating mga kababayan eh. Sa probinsya, sa Rizal, Marikina, 'di ba? Yung mga liblib na lugar na apektado ng bagyo nung mga nakaraang buwan pa, hindi nyo nakikita yung sitwasyon nila. Kaya pwede nyo sabihin eh, pero issue lang kayo eh, rally nyo, wala namang kayong ginagawa eh. Yung rally na yon para makita ng taong bayan, para ipabatid sa gobyerno na mali ang ginagawa nila. Hindi lang para sa gobyerno yon, para ipakita sa taong bayan na niloloko tayo ng gobyerno. Nadaganan ni Papa yun? Manang na nataganan? Ito, ni Papa kinilan. Sitak lang nilay tatay. Sige na. Kayang na kayo ng tulong. Ni Papa. Parang awan nyo na. Paki-share po please. Kailangan po namin ng tulong. Yung papa pa namin naka-oxygen. O, kita nyo na, yung sitwasyon nila. Kawawang kawawa sa totoo lang. Sana safe sila nung after ng pangyayaring to. Please! Please lang, kailangan namin ng tulong. Paki-share. Ha? Parang awan! Ni Papa! Ni Papa, kalat yun na! Agayap kayo na, Ate Tao! Agayap kayo, Ate Taon! Paki-share po guys! Kailangan namin ng tulong dito sa Gisad Surong. Kalma-kalma nang umayman. Sige na, parang guys! Kasi para sa akin na, oo, kailangan kumalma dahil importante yon para makakapag-isip ka ng tama. Pero may reason rin naman kasi kung bakit sila natataran. 'Di ba? Kasi ipit na sila eh. Walang tutulong sa kanila. Kaya pinipilit nila na humingi ng tulong. So, meron pa tayo ditong ipi-play na isa pang video. To kasi na alam nyo, napaka-importante na makita to ng taong bayan. Lalong-lalo na ng gobyerno, syempre. Para sa kanila to eh. Impormasyon to na hindi nagugustuhan ng taong bayan yung mga pinaggagawa nila dyan sa kanilang posisyon. Yung mga pang-aabuso nila sa kabanyaman ng Pilipinas, 'di ba? Sa mga taxpayer. So eto, panoorin din natin to. Ano masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Puro pandurugas. Sila dapat dito. Malulod sana sila dito. Yung mga sangkot sa flood control, ano masasabi mo dun? Ay, mga sila. Kita nyo na. Nakangiti ang Pilipino kasi ano na natin yan eh. Tradisyon na natin yan na kahit may problema nakangiti. Pero kung titignan mo yung sinasabi ng taong bayan sa gobyerno, sa mga mandorobo, mga crocodile, hindi sila natutuwa sa inyo. 'Di ba? Hindi sila natutuwa sa inyo. Kaya bumababa ang rating eh. 'Di ba? Bumababa ang rating kasi hindi nagtutugma yung sinasabi sa ginagawa. Wala na kayong mabobola rito. 'Di ba? Sana silang binaha. Yung mga sangkot sa Hindi flood kami. Oo. Para maramdaman nila. Oo. Ano masasabi mo sa mga sangkot sa flood control? Nila. Anong masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Ang sabi ko doon na ngayon, mga walang konsensya sa buhay nila. Grabe sila. Ang daming tao naghihirap, samantalang yung pera eh, mangilan-ngilan lang nangangailangan. Dapat yun, ipamahagi na lang nila sa mga naghihirap, yung mga naghihinako sa buhay. Para ang buhay natin eksilang eh. Dapat ipamahagi nila ng ayos. Para lahat masaya. Diba? Pero hanggang ngayon, walang napapanagot dun sa mga flood. Wala napapanakot eh. Nagnakaw ng mahigit 92 million. Tapos magkapiansa ng 1 million. Ano yun? Parang tanga naman, di ba? Malaki pa rin. Malaki pa rin yung kita, may tubo pa. Malaki pa rin. Malaki pa rin ninakaw. Malaki, grabe. Walang kalahati, walang wangko. Walang mga konsensya mga tao lang sa gobyerno natin.
Hindi, alam nyo kasi, hindi nararamdaman ng mga taong gobyerno yung sitwasyon ng mahihirap. Hindi kasi sila nalagay sa ganun sitwasyon kaya hindi nila alam. 'Di ba? Hindi nila alam kung ano yung mga nangyayari sa komunidad. Kasi hindi sila naging yung hands-on sa trabaho. Lumaki silang may gintong kutsara sa bibig. Lumaki silang nakapag-aral sa magagandang eskwelahan. Oo, well-educated yung iba nating mga government official. Well-educated. Sa sobrang well-educated nila, hindi nila alam kung ano ba talaga yung totoong pangangailangan ng taong bayan. Yun yung problema dito sa ating gobyerno. Kaya, kung titignan nyo, disappointed ang taong bayan kasi inuna nila yung pagnanakaw. Yun ang pangunahing rason kung bakit galit ang taong bayan sa kanila. So, pupunta naman tayo rito sa naging pahayag ni Vince Dizon, ni Secretary ng DPWH, kasi bumaha sa Cavite. 'Di ba? Pinakita natin kanina bumaha sa Cavite. Meron siya sinabi rito Pakinggan nyo mabuti at ipaliliwanag natin. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite? Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Noveleta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite. No? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo dyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo. Matagal na talagang problema yan. Kita mo sabihin na natin hindi siya ang secretary nung mga nakaraang taon. Kung siya nalaman niya na matagal ng problema yan sa Cavite, ilang taon, ilang bagyo na ang dumaan sa administrasyon. Pero bakit hindi nila nasolusyonan? Yan ang performance ng gobyerno. Ilang taon na matatapos na termino nyo 'di ba? Matatapos na. Malapit na kayo mag 6 years Sabihin na natin nung pag-upo, first year inaalam pa lang. Okay, first and a half year dapat tapos na yan. Alam nyo na kung anong problema. Inaksyonan nyo na. Para pagdating ng kalamidad, wala na kayong problema. Monitoring na lang. Pero ano nangyari? Masyado kasing nagahaman itong mga taong gobyerno sa pera ng taong bayan. Ipinamahagi sa kanilang mga kaalyado ang mali-malitang mga pera. Kita mo sinasabi ni Vince Dizon, matagal na raw yung problema yan dyan. Anong ginawa nyo? Anong ginawa mo ngayon, Secretary Vince Dizon? O sige, sabihin na natin bago ka lang dyan Pero ano yung mga naunang hakbang mo para mabigyan ng paunang lunas yung problema dyan sa Cavite, lalo na sa flood control? Kakalabanin mo ba ang Remulla Brothers? So sir, may talks na ba with the LGU? Meron na. Meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vic na matagal ng gobernador dyan. O, kita mo na. John Vic, matagal ng gobernador dyan. Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok. No? Paano mapipigilan? Pinagtatanggal nyo yung mga puno. Galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay. No? So, kasi dyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos, ang problema, coastal pa yan. So, both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin dyan. So, hindi madali ang solusyon talaga dyan. Hindi naman hinahanap yung yung masolusyonan nyo agad ng pangmatagalan Yung paunang lunas na ginagawa ng gobyerno. Nakikita ba ng taong bayan? Nakikita ba tayo? Kayo, dyan sa Cavite, may nakikita ba kayo? Comment nyo lang sa baba para malaman natin. Kasi kung hindi natin mahanap sa internet, baka mamaya wala naman talagang media na nag-cover. 'Di ba? Sa mga taga Cavite, comment nyo kung meron talaga silang ginagawang solusyon. Para naman maging fair tayo sa kanila. Pero kasi ang balita ko wala Biro nyo, ilang taon na ang administrasyon nakaupo. 'Di ba? Sabihin na nating walang alam si PBBM dyan. Okay, labas siya dyan. Pero anong ginawa ng mga sekretary mo before? Dapat binabraso mo yan sila. Binabraso din dapat ng sekretary mo yan ng DPWH. Kasi kapakinabangan to ng taong bayan. Ang tuwirang makikinabang dito, taong bayan. Pero kasi abala sila sa pamamahagi ng mali-maleta. Abala sila sa pamamahagi ng milyong-milyon laman ng maleta sa mga kaalyado nila na congressman, senador at iba pang mga empleyado sa ibang sangay ng gobyerno. Possible ba sir next year makakasama siya? Hindi. Meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027 pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. So hindi pa pala kasama next year itong Cavite
Cavite. So, mga taga Cavite, ilang taon pa kayo magtitiis dyan hanggang matapos yung termino niya, hindi kayo kasama. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na eh. Kailangan sa bundok pa lang nasasalunan natin. Kita mo na, pumipiyok-piyok pa. Meron pa siya isang naging pahayag rito eh. Atapang-atao rin pala to si Secretary Vince Dizon eh. Ayan. So, panoorin natin to, yung kanyang naging pahayag, atapang-atao. Kababayad lang ng 1 bilyong piso, sira agad sa ulan. Napamura na lang sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon nang makitang may mga butas agad ang kakaka-inspection lamang na EDSA busway. Napamura sa galit si Secretary Vince Dizon kasi 1 milyon ng budget nasira agad. Komedyante rin pala to. Yan ang agenda report ni Mike Razon. Nabutas agad ang ilang bahagi ng kagagawa lang na EDSA busway, bunsod ng maghapong pag-ulan. Naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit nagkaganyan? Napamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon. Alam mo para sa amin hindi mo kailangan magmura. Ang kailangan mo dyan, sibakin mo agad. Tas imbestigahan mo. Kabago-bago nasira. 'Di ba? Kung talagang in good faith ka sa trabaho mo at tapat ka sa taong bayan, yun ang pinakapangunahing solusyon na dapat mong gawin. Suspendido ka muna for investigation Kabago-bago neto sira. 'Di ba? Dapat ganun. Kamay na bakal. Kasi alam mo kapag nanunungkulan ka sa gobyerno, hindi ka pwedeng mabait dahil maraming abusado dyan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mabait diyan. Nirerespeto natin to si Secretary Vince Dizon. Pero pagdating kasi sa trabaho, kailangan natin maging fair sa taong bayan, 'di ba? Oo, nagmura ka. Pero anong saysay ng mura mo, makakalimutan niya 'yan Nang makita na palyado agad ang mahigit 1 bilyong kaka-inspeksyon niya lang na EDSA rehabilitation. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Alam mo para sa akin, hindi mo kailangan na ikaw ang magpaliwanag niyan. Para sa akin lang to Ang kailangan magpaliwanag niyan sa media, yung engineer na naka-assign dyan. Yung inilagay mong tao dyan. Sabunin mo, imbestigahan mo kung bakit nasira agad. Baka naman meron na namang problema sa DPWH Baka lang hindi ko sinasabing meron. Baka na naman merong mga nakawan. Diba? Hindi natin alam Wanag ni Dizon, walang drainage sa daanan, kaya pumalya. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagmura ka tapos ipinagtanggol mo, para saan yung mura mo? 'Di ba? Para saan? Hindi namin magets ngayon. Nagagalit ka doon sa nangyari, pero ngayon parang ipinagtatanggol mo na, pinaliliwanag mo na ganto ganyan. Hindi mo kasi pwedeng ipaliwanag agad. Kailangan imbestigahan mo. Kasi ako naniniwala ako na kapag ka inayos yan ng engineering department ng DPWH, lahat ng mga magiging problema, alam nila yan. Alam nila. Real talk yan. Alam nila yan. Kinukonsidera nila yan. Hindi kasi pwedeng magdadahilan ka, hindi kaya nagiba, ganito pala yan. Hindi pwede. Kaya nga pinondohan ng pera Kasi kinonsider nyo na yung mga magiging negative side at positive side. Ngayon, yung naging negative side ng magiging proyekto nyo, sinusolusyonan nyo na yon para maibsan ng sabihin na natin 50% yung problema. Nagalit na nga ako sa mga to Bakit hindi naman nang na-anticipate yun? Iniisip Tanggalin mo, imbestigahan mo. Yun ang gusto marinig ng taong bayan. nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Palpak pala mga engineer mo. 'Di ba Secretary Vince Dizon? Kailangan sila palitan. Kung ganyan, kung iniisip nila, ganito, nag-assume sila na hindi, sa tingin ko, hindi ka sigurado sa tingin mo na magde-drain yung tubig dyan. So pagka-aksaya na naman yan sa pera ng taong bayan. Hindi nangyari. Ngayong umaga, natapalan na ng DPWH ang mga nabutas na parte ng busway bilang bahagi ng kanilang emergency response. Para sa agenda, Mike Razon, Billionaire News Channel. 'Di ba kapalpakan 'yun ng mga tauhan ni Secretary Vince Dizon. Sa totoo lang parang binobola nila si Secretary Vince Dizon kung sakaling wala talagang alam si Secretary. 'Di ba hindi naman natin sinasabi na may alam siya, pero parang gano'n na nga. So eto, meron rin tayong ipapalabas rito about rin sa flood control. Ito, isang interview to dito sa Senado. Naniniwala ang ilang senador na hindi mawawala ang galit ng publiko sa maanumalyang flood control projects hanggat walang napapanagot sa issue. Balita mula sa Senado, hatid ni Radio Patrol, Robert Maro. Kuya Robert. Tony, hanggat hindi nakikita ng mga Pilipino ang tunay na pagpapanagot
at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang kanilang galit sa issue ng flood control. Yan ang Talagang hindi mawawala. Kita mo rumaraga sa yung tubig, paano makakalimutan ng taong bayan yan? Hindi mo masasatisfy ang taong bayan. Ito para sa akin, sa susunod na eleksyon, yung lahat ng nabanggit ng Brave 18, na ngayon Brave 14, lahat yun maapektuhan sa susunod na halalan. Sa totoo lang, lahat yun maapektuhan. Especially yung mga senador, tumatakbo sa national position as senator. Lahat sila maapektuhan dyan sa mga susunod na halalan. Kasi kung titignan nyo, pinangako nila sa taong bayan na ipagpapatuloy ang investigasyon sa flood control. Ano nangyari? Nga. Diba? Nga. Wala. Hanggang ngayon, wala pa rin investigasyon. Bagkos, ang ginawa nila sa Brave 14, kinasuhan ng perjury. Para saan? Para mapahina ang kaso ni Romualdez. Kasi para sa akin merong chance na maging state witness itong si Romualdez, pero kung didikdikin siya ng Brave 14, Brave Marines natin, hindi siya magiging state witness. Kasi yun ang plano nila gagawing state witness siya. Ang ipakukulong nila, yung nasa taas, yung nasa executive branch, dahil yun ang ikinanta ni Romualdez nung gumawa siya ng video. So, para mapahina ang kaso, kailangan makulong ng Brave 14. Kinasuhan ng perjury. So, hihina kaso dahil lalabas sa korte na, may kaso kayong perjury. Paano ko kakatigan yung mga sinasabi nyo? Magkakaroon ng confusion. 'Di ba? Magkakaroon. Yun ang first step nila. Pangalawa, yung ginawa nila ngayon, na may bumaliktad. Di mas mahina ang kaso. So, tatalakayin natin yan mamaya. Uunahin lang natin to. ni Senator Panfilo Lacson, kung saan mulian niyang nag-ibayo ang galit ng publiko sa isyu kasunod na makapagbaha sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend. Kasalanan mo yan, Senator Lacson Di ba yung unang investigasyon ng flood control, hindi mo sinama si Bersamin. Binanggit mo, tinumbok mo si Bersamin. Ayun pala, si Bersamin pala, sabi ni Cayetano, ang may hawak ng pondo, kasama yung pangalan mo. Ipinipilit ni Senador Rodante Marcoleta na isama bilang state witness itong Brave 18 that time. Ngayon, 14 na lang. Brave Marines na lang. Yung Brave Marines, state witness. Kaso, inimbestigahan ba? Pinatawag ba? Binigyan ba ng pagkakataon ni Senator Lacson itong mga Brave Marines natin? Hindi. Kasi apektado siya. Kailangan niya mag-inhibit kung iimbitahan niya yon. Paano natin nasabing napakahalaga na maimbitahan ang Brave Marines? Sila, ang bagman, close in security, at napagkakatiwalaan ni Saldico. Ganun kasimple. Kaya kasalanan mo yan kung bakit nagagalit ang taong bayan. Dahil sinayang mo ang pera ng taong bayan sa pag-iimbestiga na sinasabi mo wala namang namumuno sa issue ng flood control. Walang mastermind. Diba? Sabi niya yun Matapos ang malalakas na pag-ulan simula noong nakaraang linggo, nakaapekto ang habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagbutsod sa suspensyon ng klase at trabaho, abang libo-libong pamilya ang napilitang lumikas dahil sa pagbaha. Sa dalawang privilege speech noong Agosto at Setyembre na nakaraang taon, idinetalye ni Lacson ang hawak na korupsyon sa likod ng mga maanumanyang flood control project sa Bulacan at Mindoro bukod sa iba pang lugar. Pinamunuan din ng senador ang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue kung saan nakatulong ang mga ebidensyang nakalap sa pagbuo naman ng kaso laban sa mga sangkot ngayong taon. Kaso ang problema nga, wala siyang tinumbok na mastermind. Kahit si Secretary Bonoan, hindi niya tinumbok Kasabwat naman pala. Ngayon, ginagawa nilang state witness si Secretary Bonoan. Paano mo gagawing state witness yan? Bago papirmahan sa executive branch, pinirmahan niya yun. Lihitimo, alam niya na merong ghost project. Alam niya kung saan mapupunta yung pera. Tapos gagawing state witness. Connivance nga dapat ang kaso nun. Number 1, pagnanakaw sa Kabanyaman. Isinumite nila Lacson at ng kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya namang may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control project sa Taguig. At yan, ang focus kasi nila Taguig. Tatalakayin natin yan sa ibang video. Ngayon, panoorin naman natin to, yung naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, napaka-controversial na itong binanggit ni Senator Erwin Tulfo Kasi dapat, kung bakit mahalaga na Senate Blue Ribbon Committee ang mag-imbestiga sa flood control para makita ng taong bayan na gumagana, 'di ba? Yung sistema ng batas natin.
At isa pa, napatutunayan ng taong bayan na tinututukan ng gobyerno itong mga katiwalian na to, 'di ba? Na tapat ang paghuhusga at pag-iimbestiga dito sa katiwaliang nangyari sa flood control. When you're meeting with Ombudsman Boying Remulla. Well, it was a coordination actually. Me, the Ombudsman, and our Senate President, Win Gatchalian, to talk about coordination regarding future cases, not only flood control, but other corruption cases that will be brought to the Senate. Ang tanong kasi rito, kasama ka ba sa iimbestigahan? Kasama ka ba sa ipatatawag ng ombudsman? Sabihin na natin, sige, binitawan nyo na yung investigasyon sa flood control na dapat kayo yun O sige, sabihin na natin, binitawan nyo kasi nga, hindi ka pwede mag-imbestiga. Ikaw ang committee chairman ng Senate Blue Ribbon, hindi ka pwede mag-imbestiga dahil kasama ka sa inaakusahan na tumanggap ng maleta. 'Di ba? Sabi ng Brave Marines, sabi. So, sige, ibigay sa ombudsman. Ang tanong, kasama ka ba sa ipapatawag? Ang sabi mo, kakampi mo ang ombudsman, 'di ba? Kaibigan mo ang ombudsman. Hindi nyo napapakialaman kapag nasa ombudsman. Magkasama kayo na sinang-ayunan na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sabi pa ni Secretary Boying Remulla noon, that time Secretary of Justice siya. Yes, sir. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Paano ngayon maniniwala ang taong bayan na magkakandak kayo ng totoong investigasyon? Kung pinatunayan nyo sa taong bayan, kayo mismo nagsabi na sometimes you have to bend the law. Biro mo, isa kang lawmaker ikaw pang number 1 mag-i-encourage na maging lawbreaker ang taong bayan. Ikaw pa mag-i-encourage na palakasin ang loob ng mga kriminal sa kalsada. Kasi sometimes you have to bend the law Paano na lang yung mga kapulisan natin na number 1 apektado niyan, pati mga sundalo? Paano ngayon yan? So, napag-usapan nga doon, and I will have to relay this sa all members ng Blue Ribbon, what transpired during that closed door meeting. Pero initially, napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control, sila na maghahawak kasi hindi mo kaya. Kasi tinutuligsa ka na. Kasi kailangan mo mag-inhibit para matuloy ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon. Kasi may ipit ka, hindi ka pa marunong. Kaya kinuha ng ombudsman na pagdesisyonan, na kunin ng ombudsman. Doon nga lang sa sinabi mong kukwelyuhan mo si Senador Rodante Marcoleta palpa ka na, nagsorry ka na agad. 'Di ba? Sasablay ka. Wala silang tiwala sa'yo. Baka kasi ikaw pang maging dahilan ng pagbagsak ng administrasyon. Paano ngayon maniniwala ang taong bayan sa mangyayaring investigasyon ng ombudsman? dami na ring ongoing, tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors. Yung ICI nga, hindi nga namin alam kung ano na naimbestiga nila Sobrang malihim sila mag-imbestiga na dapat ipinaalam nila sa taong bayan bawat hakbang. 'Di ba kasi ang problema rito sa lahat ng nanonood sa atin, alam kong pabor kayo na mas open ang investigasyon sa taong bayan. Nakikita ng taong bayan yung proseso ng pag-iimbestiga, na patutunayan ng taong bayan na nagiging patas ang pag-iimbestiga, na nabibigyan ng oras yung mga witness na patunayan yung mga paratang nila sa mga inaakusahan nila. Kaso ang nangyayari, intimidation, pananakot, panunuhol, 'di ba? 'Yun ang nangyayari. Contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa. Okay, tama na. Ayaw na niyang makialam. Kasi, kapag nakialam sila, magugulo yung sistema nila dahil hindi naman siya marunong sumagot. Hindi, real talk to. Based on experience kasi ang usapan nila dyan. Dahil nga bago sa Senado, itong si Senator Erwin Tulfo, talagang critical yung sitwasyon niya, yung lagay niya dyan, yung posisyon niya dyan. Kasi maaari siyang mapaikot Dahil syempre, batikang mga senador yung aano sa kanya dyan, ko-question sa kanya dyan sa pag-iimbestiga niya. Yun ang iniingatan ng partido nitong nila Erwin Tulfo, 'di ba? Na huwag silang mabutasan. Si Senator Lacson nga kagaling-galing na nabutasan pa yung kay Bersamin. Veterano na yan kaya humanap siya ng way para tuligsain si Senador Rodante Marcoleta. Sinabihan niya pa na hindi marunong makisama si Senador Rodante Marcoleta. Bakit makikisama? Trabaho kayo dyan Tungkulin niya yan. Tungkulin ni Senador Rodante
Marcoleta na ipaalam sa taong bayan kung ano ang nangyayari. And we don't want to do that. So what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate. So could you turn over mga documents kung gano'n? Kasi yung BRC right now, bulk of it is yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon, sa Ombudsman. Kaya nga, yun nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Tsaka yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun. Both the majority and minority members of the Blue Ribbon. Do they need to approve? Well, they have to. We have to, majority, kung ayaw nila, then we'll have to approve it. Ibig sabihin walang magagawa ang minority. Na ipipilit pa rin nilang ibigay sa ombudsman yan. Kahit na anong mangyari. Kasi alam nila kukontrain talaga ng minority yan. Kaya pinangangalandakan nila na majority kami. 'Di ba? Kami, majority. Kasi ang problema, wala na silang pwedeng ilagay dahil ayaw naman ni Kiko Pangilinan. Ayaw niyang pumwesto sa BRC. Kasi technicalities nga iniiwasan niya. Ayaw niya nun eh. Lawyer yan, ayaw niya nun. So yung APC ba ni Ping, how do you consider it? Flood control yan ba? Yeah, pero diniretso na kasi na Senator Ping dito. So, napag-usapan. Kita mo si Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Pero ang nagdidesisyon si Senator Ping Lacson. So hindi niya ba nire-respeto ang posisyon ni Senator Erwin Tulfo? Pantay-pantay lang naman sila dyan. O sabihin na nating seniority, pero bakit mo ginawang chairman to kung hindi mo ire-respeto yung pagka-chairman niya? Bakit si Senator Ping Lacson ang nagdidesisyon? So parang lumalabas dito, incompetent, 'di ba? Incompetent si Senator Erwin. Parang ganun lang Yun lang ang opinion natin. Pero hindi natin siya sinasabing incompetent talaga siya. Yun lang yung nakikita natin. Parang lumalabas, incompetent. Kung si Senator Ping Lacson ang magdidesisyon, hindi si Senator Erwin. So hindi sa'yo nagtitiwala ang mga kasama mo? Ibig sabihin, parang lumalabas, minamaliit nila ang kaalaman mo sa batas. Kasi ang lumalabas doon, hindi ka marunong magdesisyon. Namin ni Senator Ping, sabi niya para mas mabilis. So hindi ko napapakialaman. Ayaw ko naman pakialaman yung gusto niya. O, kita mo na? So, underdog si Senator Erwin. Kung ganon, bakit pa natin siya inilagay dyan bilang senador kung wala siyang paninindigan sa sarili niya? Kasi kailangan, kapag ka senador ka, ang pagkakaunawa ko tumakbo ka sa posisyon na yan, hindi para makinig sa kapwa mo senador. Para ipatupad yung sarili mo, kagustuhan na alam mong makikinabang yung mga nasasakupan mo. Para sa akin, yun ang ibig sabihin ng pagiging isang senador. Hindi para magpa-underdog at sumunod-sunod. Kay seniority man yan, 'di ba? Walang ganun. Trabaho yan. Ang taong bayan ang boss mo. Yun lang ang susundin mo kung ano ang sinasabi ng taong bayan. So, nakakahiya naman po. So ibig sabihin po, yung lahat ng mga nakafile dito Mas nahihiya siya kay Senator Ping Lacson kaysa sa taong bayan. ay hindi na pag-usapan to, sabi niya. Ang problema po kasi, ang Blue Ribbon is for legislation. Hindi Oy, di ba legislatura naman kayo? namin, we're not there. We're not investigating to prosecute. Oo, kayo ang magre-repair sa korte kung sino ba talaga ang mga dapat kasuhan. Kung ano yung mga nakalap nyong mga ebidensya. Wag mo namang ang Senado, hindi lang yan ngayon itinayo. Wala ka pa, nandiyan na ang Senado. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Totoo naman yung sinasabi mo, pero kasi kaya itinayo ang Senate Blue Ribbon dahil malaki ang gampanin niyan sa taong bayan. Dahil diyan, mauungkat mo yung mga totoong magnanakaw sa kabanyaman ng Pilipinas. Kung talagang magiging patas ang pag-iimbestiga, dyan yun nangyayari sa Senate Blue Ribbon. Or ika nga, it's just fact-finding for legislation. Yung result Bakit pa? Bakit pa tinayo ang Senate Blue Ribbon kung for legislation lang ang Senado? po, marami na pong na-file ng mga Senate bills because of that flood control hearing ng Blue Ribbon. Marami na pong nagawa. Marami po, 6 yata, 6 or 7 Senate bills na ngayon. Kagaya po dyan, isa po dyan yung
Alam mo, para sa akin, pag upo ni BP Sara, palitan na lahat yan. Kasi yung mga batas natin may butas eh. Ginagamit ng mga senador, mga congressman, mga nakaupong presidente, vice president, para sa sarili nilang kapakanan. Real talk yan. Butas-butas yung batas natin. Pag ikaw ay member ng PICAB, hindi ka na pwedeng sumali sa mga bidding-bidding na yan. Dahil dati po pwede. Tapos yung mga travel ng mga government officials, kailangan dumaan, lalo na yung mga members po ng Congress and Senate. So marami na hong nagawa. Yun naman talaga ang purpose ng Blue Ribbon eh. Parang how do we next time na to avoid this? Wag mo nang iligaw, please lang. Ang taong bayan. Ang purpose ng Senate Blue Ribbon para malaman ng taong bayan na naging patas ang pag-iimbestiga. Para malaman ng taong bayan kung magkano yung ninakaw. Para malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga magnanakaw. At isa pa, para mas maging matibay ang pagkakaso sa mga magnanakaw. Kaya binuo ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang purpose niyan. Mag-imbestiga sa mga katiwalian. Bukod ang ombudsman, meron silang sarili. Independent nga ombudsman dapat eh. Diba? Na para hindi na mangyari ito. Saan nagkulang yung batas? What do we have to do? Do we have to create another law? Hindi. Ang batas hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang ang batas. Kung hindi binaluktot ang batas, walang nakawan. Hindi kami personal na galit sa'yo or binabash ka namin. Pero hindi nagkukulang ang batas. Nilalabag ang batas. Kasi as is yun, kung ano nakasulat sa batas, yun ang susundin mo. Ngayon, nasa sayo na yun. Kung babaluktutin mo, kung lalabagin mo. So, tao ang may kasalanan, hindi ang batas. Kasi meron naman tayong mga batas eh, para dyan eh. Para ma-prevent itong corruption na ito? Or do we have to tighten? Yun naman talaga ang purpose ng Blue Ribbon, para makita po kung saan yung deficiency ng law na yon. Para alam mo kasi, ang problema, kahit may batas tayo, kung nagkaroon ng connivance dyan, iiral pa kaya yung batas kung magtatakipan kayo dyan? Kaya nga, binigyan lahat para walang magchuchu. Kaya ipinamahagi ang mga biyaya para walang kumanta. Diba? Ganun kasimple yun. Kasi kapag kumanta ka, dawit ka. Hindi ka nakasapi sa sindikato. Ganun kasimple yun. Pagtutulungan ka. Ano ba nangyayari ngayon? Diba? Takipan ng takipan. Kahit may batas, kung talagang gustong labagin yan, lalabagin yan. Kaya hindi na maulit ngayon dito sa flood control. We are happy na lumutang po itong flood control kasi otherwise hindi mo mapag-uusapan ito eh. Mabuti yun, nabanggit ng Pangulo, ngayon lumabas sa public, di mo na matataas na official lang involved. So, kasama ka dun eh. Out of this flood control, may nangyari naman. Si Ombudsman said, sila yung nag-request na sa kanila na lahat. That's what he said, na gusto niya kung pwede para hindi na baka bumangga pa doon sa investigation nila. Kasi ganun din naman, di ba? Hindi iba ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon, iba ang investigasyon ng Ombudsman. Kaya nga different yan eh, independent ang Ombudsman eh. Kaya nga may 3 branch of government kasi magkakaiba yan. Iba rin ang Ombudsman. Kung magkaiba ang investigasyon nyo, magkaiba ang kasong ikakaso nyo. Ako nga naiintindihan ko yung sitwasyon. Kayo, imposible, hindi nyo naiintindihan yan. Hindi ako naniniwala. Ako, pangkaraniwan tao lang ako. Hindi naman mataas ang pinag-aralan natin. Pero naiintindihan natin kung ano yung sinasabi nila. Pag-i-investigate ka, if you're fact-finding ka, you're investigating also. When will you start the transfer of the turnover bill? I will have to meet with the membership of the Blue Ribbon para pag-usapan namin when do we turn it over. Kailangan din namin ma-inform lahat ng members ng Blue Ribbon Committee. Sir, specific ba kayo na planong tutukan sa pagsisimula po rin ng investigasyon ng Blue Ribbon? May mga napag-usapan kami ni Ombudsman. Siyempre, ang ipapriority nila, yung kay Cayetano. Yan ang favorite nila ngayon si Senator Cayetano. So, pupunta naman tayo dito kay Attorney Baligod. Maganda rin yung mga naging payag na ito ni Attorney Baligod pakinggan natin mabuti. So, the irony is, ordinary people at the lowest strata of our society are able to grasp the issue and are able to determine who is lying from who is telling the truth.
Totoo yun, yung sinasabi ni Atty. Baligod. Bakit? Kaya nga mataas ang rating ni BP Sara kasi alam nila kung sino nagsasabi ng totoo at sa hindi. Pero itong mga leaders natin sa Senado, sa Kongreso, and yung highest echelons of our government, pinagtatakpan nila itong yung nakawan na nangyari. Dahil involved sila ngayon, tuwang-tuwa si Erwin Tulfo. Dahil daw nag-recant na yung 4. Siyempre, kasi pinangalanan siya Di ba? Totoo, pinangalanan siya sangkot siya. Kaya hindi niya pwedeng alisin ang kaluluwa niya ron. Natural, matutuwa yan kasi ang sabi nga ni Senator Erwin Tulfo noong nakaraan is marami raw ang nagkaso sa Brave Marines. Natural, marami yung binanggit na sangkot Hindi protektado ang Brave Marines ng gobyerno. Biro mo imbis na protektahan ng gobyerno, itong mga testigo na to, mga reliable source na to, walang ginawa gobyerno kasi sila ang sinasabi na pamahagi ng mga pera dito sa mga congressman. Pero sasabihin ko naman na totoo naman na nabigyan siya. Totoo. Congressman pa siya, senator pa siya. Alam nyo maaring meron pang hawak itong Brave Marines na natitira. Meron pa tong mga information na hindi nilalabas sa publiko. Maraming bala to. Kasi ilang taon sila nagtrabaho kay Saldico. Napaka-imposible na yun lang ang mga bala nila. Yun lang. Imposible yun. Maraming bala to. Naniniwala ako. Kaya ganyan magsalita si Atty. Baligod. May ebidensya na hawak to na laban kay Senator Erwin Tulfo. Real talk yan. Kaya ganyan magsalita yan. In fact, isa sa mga nag-uudyok na suhulan ang mga ito, no? Yung si retired Sergeant Mark Bunagan, ang isa sa nag-uudyok. Very close friend yan ni Erwin Tulfo Ayun. And I can show you pictures inside the inner office of Erwin Tulfo. Kasama niya yan si Mark Bunagan. So, alam mo, naniniwala ako sa sinasabi ni Ombudsman na yung nasa likod ng pagpabaliktad ay itong mga nirereklamo natin ng pagnanakaw. Attorney, after posting bail for 10 ex-Marines po, ano po yung next legal action natin that we are going to take po? Well, maraming on the table, no? One is to really examine what legal step can we take against the members of the National Prosecution Service who indicted the 14 of lying. Kasi ang sabi ng ombudsman, nagsasabi sila ng totoo. Oo, kasi nung sinama ng ombudsman itong 8 na to, yung 4 bumaliktad, so yung 4 sinama rin yan ang sabi nung mga attorney doon sa ombudsman is nagsasabi ng totoo yung mga Marines na alam nila kung saan yung pasikot-sikot papunta roon sa mga congressman, sa senador, kasi isinakay sila sa van pinaturo sa kanila kung saan sila dumadaan So satisfied itong mga nakapwesto sa ombudsman, yung mga lawyers dyan na sumama dun sa Brave Marines. 'Di ba? So kaya nila sinabi na reliable itong mga Brave Marines natin. Malaking bagay 'yun. Malaking bagay 'yun na sabihin nung nasa ombudsman na reliable yung mga Marines. Ang sabi ng piskal, itong panel of investigators ay nagsisinungaling daw sila. So, sino ang paniniwalaan natin? 'Di ba? So there are two co-equal bodies coming out with conflicting findings. And that could have been prevented had the National Prosecution Service listened to our argument that since the issue is already lodged with the Office of the Ombudsman, dapat pabayaan nila yung Ombudsman na mag-determine kung sino ang nagsasabi ng totoo at sa hindi, no? Tama. Kasi hinawakan na ng ombudsman Pabayaan nyo na mag-imbestiga muna ang ombudsman. Kasi independent nga yan Yun ang karapatan ng ombudsman, mag-imbestiga ng kahit sino, kahit presidente pa yan. 'Di ba? Kasi inuulit-ulit ng Supreme Court yan yung doctrine of non-interference at saka doctrine of primary jurisdiction para hindi nagkakaroon ng conflict of findings. Yun ang purpose ng pag-iimbestiga ng ombudsman, 'di ba? So punta naman tayo dito sa ombudsman. Yan sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Ang pagkakaunawa ko rito ay binanatan niya si Atty. Baligod. Sir, yung next ko po, what can we expect from the Ombudsman now that the Senate Blue Ribbon Committee deferred
all flood control investigations po sa inyong office? It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met. And we're doing it. We're here every day. Kahit kahapon, walang pasok lahat, andito kami. Pumapasok kami, nagtatrabaho kami. Will this speed up? We're here. I think you know that. Oh. Will this speed up the filing of cases po before the Sandigan Bayan or any other lower courts? Yung kayo, since ombudsman na lang po yung mag-investigate, mas speed up po ba yung filing of cases? Well, it was a big help when the Senate was giving us the evidence. But I think that we have learned our way through already. Ano na kami? We're almost 10 months in office. Almost 10 months na kami. By, was it Monday? Ano ba ngayon? So, hindi pa rin sigurado kung mapapabilis ang pagpa-file ng kaso doon sa mga iniimbestigang mga senador, congressman. Hindi na tayo magtataka. Si Martin nga, napakatagal. Nauna pa si Senador Rodante Marcoleta, pati si former Congressman Mike Defensor. Nauna pang makulong, di ba? Tapos nagbigay sila ng pahayag na hindi sila sigurado sa plunder case. Kung meron ba talagang nagawa itong si Senador Rodante Marcoleta na plunder. Monday ba? Oh, I was appointed 10 months ago on Monday. So that should be, by that time, our learning curve is there already. It lang po on the Ombudsman's bid to enlist former Public Works Chief Manny Bonoan na, si Manny Bonoan. State witness. Tuloy po pa po ba yun? We are still, he will be our witness and we will act on the proper time. Hindi nila pakukulong si Manny Bonoan. Ito lang yan Kasi naging maanghang rin yung mga pagsagot ni Ombudsman Boyeng Remulla dito. Ang maaaring dikdikin talaga nila si Romualdez. Sa ngayon sa ngayon yun nakikita natin. Yun ang didikdikin nila kaysa madikdik si PBBM. We're not frustrated by that. It's okay. It's something that the court in its exercise of discretion may not grant to us immediately, but it will happen. Yes, ang gamer kami. Tsaka he will still be a witness for us. He will cooperate with the government. Nakakagalit lang, bakit mo kukuning witness yan? Isa nga yan sa mga pumirma Alam niya na merong mangyayaring nakawan. Dapat yung mga witness na kinukuha nyo, yung hindi tumanggap ng pera. Kagaya ng Brave Marines. Sila ang nag-deliver, pero hindi sila tumanggap ng mali-malitang pera. So, hindi sila sangkot. Hindi sila sangkot. Kasi trabaho nila yun Ginagawa lang nila yung mag-deliver. Pero wala silang natanggap. Sila dapat ang state witness ng ombudsman. Hindi si Secretary Bonoan. Sir, meaning regardless kung ma-discharge siya dun sa existing cases, I think that's pwede pa rin siyang pwede pa rin mag-witness naman. sa iba? Hindi naman sa regardless. We still want him to be given a special status kasi nga, he's a cooperating witness. I think that it's very common in criminal law to have cooperating witnesses treated better. Wala tayong magagawa kung ganyan talaga. Kung si Bonoan talaga magsasabi ng katotohanan sa harapan ng taong bayan, maaaring mapagbigyan siya. Pero kung pipiliin lang niya kung sino ang dapat makulong, ay hindi sapat yun. Kailangan pati siya makulong. Kasi tumanggap siya ng milyong-milyong pera Than others. Yun ang problema Yung totoong nag-deliver ng pera, winawalang halaga nila. Diba? Imbis na protektahan ng gobyerno, patong-patong na kaso, intimidation, pananakot, panunuhol, lahat ibinibigay nila. Kasi alam nila, defenseless ang mga Marines, ang Brave Marines. Pero nakakatuwa dahil patuloy silang pinoprotektahan ni Attorney Baligod. Kaya, wag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Ayan, so bago tayo magtapos, papasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin. Asahan nyo na araw-araw meron na tayong upload. Ayan, naayos na natin yung schedule natin. So, araw-araw na tayong magkikita. Pinag-aaralan ko na rin kung magla-live tayo sa gabi. Siguro mga 9 or 10. So, mga ilang weeks lang. Tinitignan ko pa yung schedule natin. Ayan. So hanggang dito na lang. Magkita-kita po tayo next video. Bye-bye.